Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Huwebes sa 12 sa buwan ng Marso taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Pilipinas, hindi uutang para maibsan ang krisis sa langis. Attorney Baligod at grupo na nagpakilalang dating Marines na bagmen umano ni Zaldico sumipot sa NBI. Kustodiya ng nagpakilalang isang Madriaga ipinalilipat na man sa House Committee on Justice para sa impeachment ni BP Sara. Senator Jinggoy Estrada nagsumite sa DOJ ng kontra salaysay para sa reklamong plunder kaugnay sa flood control scandal. Congressman Bong Sontay handa namang ipatawag ng NBI sakaling magreklamo ang aktres na si Ann Curtis. DZRH reporter na inireklamo ng isang konsehal sa Maynila laya na matapos makapagpiyansa. 4 arestados sa natagpuang 2 sunog na katawan sa Nueva Ecija. 30 sako ng hinihinalang shabu na sabat malapit sa lugar kung saan natagpuan ang 5.8 billion pesos na drug haul sa Occidental Mindoro. Halaga naman ng piso kontra dolyar bumagsak sa 59.38. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, walang plano ang gobyerno na umutang para gamitin naman sa krisis sa harap ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Palace spokesperson Undersecretary Claire Castro, ang impormasyon ay mula mismo kay Finance Secretary Frederick Go. Sinabi ni Castro na sapat ang budget para gamitin sa mitigation measures mula sa epekto ng global oil crisis. Tinukay ng opisyal ang 2.5 billion fuel subsidy para sa transportation sector at tig 25 million. Nakaparehong pondo naman mula sa DA at BFAR para sa mga magsasaka at mangingisda. Sisimula na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle driver kaugnay ng pagsirit ng presyo ng langis dahil sa bakbakan sa Middle East. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, isasagawa ito sa 39 na payout center sa Metro Manila mula March 17 hanggang March 19. Aabot sa 139,000 na mga tricycle driver ang makikinabang sa 5,000 pisong cash sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ang mga benepisyaryo ay batay anya sa hawak na listahan ng mga lokal na pamahalaan at hindi kabilang dito ang mga kolorom. Pakinggan po natin si Secretary Gatchalian. Lahat ng local government, meron niyang ini-issue na license to operate sa mga drivers bago sila makapasada. So meron na silang database ng mga tricycle drivers. Yun ang ibibigay lang sa amin. Samantala sa panig naman ng iba pang mga public utility driver, isinasaayos pa umano ang listahan ng mga benepisyaryo mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero tiniyakan niya ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na masisimulan din ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga PUV driver sa lalong madaling panahon. Samantala, sapat ang fuel supply ng Meralco Power Gen Corporation para paandarin naman ang kanilang mga planta. Ito ay sa gitna ng matinding pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Bunsod naman ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa MGen, mahalaga na magkaroon ng disiplina sa kanilang operasyon para maibigay ang serbisyo sa mga nangangailangan. Pagpapatuloy din nila ang paggamit sa mga large-scale renewable energy para masiguro naman ang energy security sa bansa. Tiniyak naman ng MGen na patuloy sila makikipagtulungan sa gobyerno at iba pang ahensya para sa tuloy-tuloy na supply ng enerhiya.
Iminungkahi naman ni Representative Arlene Ayon ng Suwerte Party List na huwag mo namang huli ang Land Transportation Office o LTO ng mga lumalabag sa batas trapiko. Hirit ni Ayon na gawin mo ng no apprehension sa loob ng 2 hanggang 3 linggo habang nahaharap ang bansa sa krisis bunsod ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pakinggan po natin si Representative Arlene Ayon. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin? Pwede ba yon na may no apprehension, wala munang huli, lalo na sa mga single motor, kasi yun ang ginagamit ng mga parents para sa paghatid sa mga bata sa school, or baka pwedeng bigyan muna natin ng status quo from the office of the LTO? Agad naman itong kinontra ni LTO Chief Marcos Lacanilao. Ayon kay Lacanilao, road safety ang pinakamahalaga at iginiit na wala namang mahuhuling motorista kung marunong sumunod ang lahat sa batas trapiko. Pakinggan naman po natin si Ginoong Lacanilao. Ma'am, road safety po ito eh. Yung mga ina-apprehend po namin, yung may mga violations. So kung magko-comply po yung mga kababayan po natin at hindi sila gumagawa po ng mga traffic violations, wala po silang problema sa amin sa LTO. Samantala, sa iba pang mga balita, humarap na sa National Bureau of Investigation ng 16 sa 18 nagpakilalang dating Marines at security aides ni Saldico. Tugon ito sa sampina naman ng NBI upang busisiin ang kanilang expose. Hindi naman nakasipot ang 2 sa ex-Marines dahil makakanak umano ang kanilang misis. Isa ay habang walang binigay na impormasyon kung anong dahilan. Una nang sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mahalagang mabusisi ang personal knowledge at partisipasyon ng mga ito sa aligasyong tumanggap ng mali-malitang pera mga tiwaling opisyales ng gobyerno. Nauwi naman sa deadlock ang pagharap ng 16 sa 18 na nagpakilalang dating Marine sa National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi pumayag ang mga dating sundalo na mausisa tungkol sa affidavit, kaya ang nakuha lang ng Bureau ay ang personal circumstances ng ex-Marines kabilang ang kanilang identification. Umaasa ang direktor na magsasalita ng mga ito pagbalik sa March 17 para mas magkaroon ng progreso sa investigasyon. Iginitaan niya ng mga dating Marines sa pagharap sa Bureau na para lamang sa background check ang sabina, bagay na nilinaw ni Matibag na walang limitasyon. Pakinggan at panuurin po natin ito. Ang suggestion ko, dapat they be represented ng lawyer based on this. Kasi si Atty. Baligon is also subject of this inquiry. Pero we will exercise leniency also. Kung yung 18 siya yung lawyer, yan doon. Pero when we ask question, just personal recollection niya. So, we will allow it na ganun. We will exercise maximum tolerance. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation si Congressman Bong Suntay kaugnay naman ang kanyang pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag sa DZRH, inimbitahan nila si Congressman Suntay kung may magrereklamo sa kanya at kung may sapat na batayan. Narito si Matibag. Ako, unang-una ko nakikita sa lawyer is yung violation of Safe Space Act, di ba? Yung bawal bus po. Kasi linaw na yun. Alam mo, hindi lang si Ann Curtis na ang pwedeng magreklamo ron. Kayo. Naramdaman nyo, you were offended doon sa sinabi ganun. Pwede kayong magreklamo. Samantala, pinatatawag ng Ombudsman ang 18 na nagpakilalang dating Marine. Sa ambush interview, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na nakatanggap si Attorney Levy Baligod ng liham mula sa Ombudsman. Gusto rin anya nitong makausap ang mga dating sundalo gaya ng ginawa na ng National Bureau of Investigation. Tinawag ni Topacio na pangaharas at abala lamang ang pakay ng Ombudsman. Pakinggan po natin si Attorney Ferdinand Topacio. Bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Sabi niya, ano ba talaga, because I also have a letter. Pinakita niyo sa akin from the Ombudsman. Kaya sabi niya, teka lang, hindi parang
Parang mali. You cannot do that no, at the same time na may dalawang agencies conducting their respective... Duplication yun. Yes. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Ibinababasura naman ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP sa korte ang kaso ng paglabag sa Data Privacy Act na inihain laban kay DZRH News Manila beat reporter na si Boy Gonzales. Maring kinundin ng NUJP ang nilay pang-aabuso ng kapangyarihan at ng batas ni incumbent Councilor Rosalino Jun Ibay ang pagsasampa ng reklamo laban kay Gonzales. Nagugat ang kaso ng report ni Gonzales ang tungkol sa arrest warrant na inilabas naman ng Manila RTC Branch 4 laban kay Ibay sa kasong act of lasciviousness o lasciviousness conduct. Ang kasong ito ni Ibay ay silang pamatapos manong ipasok ng konsihal sa isang motel sa Pasay City ang isang minor de edad. Depensa ng NUJP, ang pag-uulat ni Gonzales sa naturang arrest warrant laban kay Ibay ang kanyang tungkulin at hindi isang krimen. Samantala nakalaya na si Gonzales kaninang umaga matapos makalipas ang magdamag sa MPD Custodial Facility na magkaroon ng aberya sa piyansa kahapon. Nakapaglaga ka naman ng kaukulang piyansa si Gonzales kaya ito nakalaya. Samantala, nasa Pilipinas pa rin ang dating Marine at Security Aide ni resigned Congressman Zaldico na si Orly Gutesa. Sinabi ni dating Congressman Mike Defensor sa DZRH News na batay sa kanyang natanggap na impormasyon ay nasa maayos na kalagayan ng surprise witness noon ng Senado sa flood control probe. Pero wala umano siyang direktang komunikasyon kay Gutesa na hindi niya rin alam ang eksaktong kinaroroonan. Nang tanungin kung muling ilalantad, sinabi ni Defensor na lalabas si Gutesa kung nais nitong lumabas. Matatandaan sa kanyang affidavit, idinawit ni Gutesa si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal at pinagdalhan niya ng male-maletang basura o pera sa kanilang bahay. Pakinggan at panuorin po natin ito. Sinasabi niyo kay Orly Gutesa? Ano yung sinasabi mo kung kay Orly Gutesa? Wala akong direct sa kanya. Hindi ko siya... Hindi mo pwede. Yung credit card. May message lang sa akin na mukhang okay na naman siya. Okay naman siya. Pero sir, nandito ba siya sa Pinas? Sa aking pagkakalam. Pilipinas pa rin. Wala siyang balak, sir, na lumabas din kagaya ng 18 ex-Marines? Pero mukhang nakamonito siya eh. Pero sir, possible na lumabas din siya. Lumabas ulit. Lalabas siya ulit. Kung lalabas siya. Long press. Ang panempo kay dating Secretary Mike Defensor. Samantala sa ibang balita, nasabat naman ng militar ng karagdagang 30 sako ng hinihinalang shabu malapit sa nadiskubring 5.8 billion pesos na illegal na droga sa Occidental Mindoro. Ayon kay Colonel Michael Aquino, Chief Publicist ng Army 2nd Infantry Division, may tinatayang tig 1 kilong timbang ang bawat sako na pinaniniwala ang bahagi ng isang klase ng smuggling. Dahil dito, inasang tatas pang estimated amount ng bulto ng kontrabando na unang nakita naman sa abandonadong speedboat sa baybay dagat ng Barangay Harrison sa Paluan, Leyte, Paluan, Occidental, Mindoro din itong March 10. Narito ang tinig na Aquino. Yung kwento ng dalawang Pinoy, ang nagutos sa kanila ay hindi foreigner. Hindi foreigner, a certain Filipino na siya actually ang may-ari ng speedboat. Oh, naginamit din ng mga Chinese. Naginamit ng mga Chinese. Samantala, dumating sa opisina ng Department of Justice si Senador Jinggoy Estrada para sa preliminary investigation ng reklamong plunder laban sa kanya at iba pang idinadawit sa flood control scandal. Bukod sa naturang kasong, mga respondent ay nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officers. Kasama sa kapwa respondents ni Estrada sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia, gayon din si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at iba pa. Nauna nang nagpalabas ng precautionary hold departure order ng isang hukuman sa Maynila laban sa naturang grupo dahil sa pangamba na sila ay tumakas sa ibang bansa.
Samantala, mas sumadyad pa ang halaga ng piso kontra sa dolyar ngayong araw. Batay sa datos ng Banker Association of the Philippines, nagsara ang palitan nito sa halagang 59 pesos at 38 centavos kada US dollar. Ito na ang ikalawang araw na magkasunod na sumampa ang piso sa 59 pesos matapos maitala ang 59.70 na palitan kahapon. Formal naman nagreklamo sa Integrated Bar of the Philippines si Gabriela Partiles Representative Sara Elago laban sa isang hindi na pinangalan ng abogado. Nagtungo ang mambabata sa IBP office sa Pasig City kaninang tanghali upang formal na ihirit ang disciplinary action. Ayon kay Elago, maaari itong humantong sa disbarment o tuluyang pagbawi ng lisensya na inireklamo sa abogasya. Pakinggan at panuurin po natin si Gabriela Partiles Representative Sara Elago. We believe that this certain lawyer has violated their code of conduct for a professional responsibility and accountability. That's why it has been filed or will be filed before the IBP. Hindi man pinangalanan ang abogado, una nang sinabi ng mambabatas na bukas siyang sampahan ng disbarment case si Attorney Ferdinand Topacio dahil sa umunoy bastos nitong pahayag. Umamin ang abogado sa isang radio broadcast na pinagnasaan niya si Elagon nang magkita sila noon sa isang hearing sa Department of Justice. Patay ang isang motorsiklo o motorcycle rider matapos mabagsakan naman ang nabuwal na puno ng akasya sa Manila South Road sa Barangay Putatan sa Muntinlupa kagabi. Ayon sa mga otoridad, naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit binawian din ang buhay. Nadamay rin sa insidente ang isang dump truck at ang isang kotse ngunit hindi naman nasaktan ang mga taong sakay nito. Posible anyang dala ng katandaan kaya bigla na lamang natumba ang puno. Agad namang nakapagsagawa ng clearing operation sa lugar at naibalik din sa normal ang daloy ng trapiko. Arestado ang 4 na suspect na itinuturing na nasa likod ng pagpaslang sa 2 individual na natagpuan sa loob ng isang sunog na sasakyan sa Peñaranda, Nueva Ecija. Nasa kote ng Nueva Ecija Police ang mga suspect sa isang hot pursuit operation sa Malig, Isabela matapos ang masusing investigasyon, backtracking at sa pamamagitan ng CCTV footage. Matatandaan nitong Lunes nang madiskubre ang isang sunog na pulang sasakyan sa barangay Sinasahan kung saan natagpuan sa loob ang mga sunog na labi ng mga biktima na kinilala ng pulisya na sina Michael Odchige at Regine Espinosa. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa pera ang motibo sa krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Peñaranda Municipal Police Station ang mga suspect na mahaharap sa kasong murder. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado o kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado! Yung excise tax ay mawala sa mga binibili nating produktong petrolyo. Eh magkano mababawas sapagkat kanina dumaan ako ng gasolinahan ang pinakamababa ay 63. Ang pinakamahal na diesel ay 97 per liter. Tapos yung pinakamaganda-gandang klaseng gasolina 81 pesos kada litro. No? And then next week ay baka umabot na ito ng 100 yung diesel. Daming problema ng Pilipinas at ang problema ng Pilipinas ay nangangailangan po ng lideratong matino, lideratong malawak ang perspektibo sa kamalayan ng pinagdadaanan ng mga mahihirap. In other words, dapat to talaga yung kalam ng sikmura ay lapat na lapat sa sikmura din ng ating mga leader. Sabi nga ng aking partner kanina, si Donald Trump daw naman, hindi naman kasi niya naiintindihan. Palagay ko partner, hindi lang si Donald Trump, maraming ganyang mayayaman na wala namang pakialam kasi wala namang hindi naman nila nararanasan yung pinagdadaanan ng mga mahihirap. Well, let's speak to our guest. He's a leader and he is a former undersecretary of one of the cabinet at siya ho ngayon ay National Executive Director ng PDP Laban, isa sa pinakamatandang partido ng partido politikal sa bansa. Si former Yusek Joseph Encabo, National Executive Director ng PDP Laban. Yusek,
Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, Sir Henry, at saka Ma'am Karen, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa ngayong araw. Ako po, kami ho ni Karen napatawag bigla sa inyo sapagkat kayo bilang partido politikal, patanda ang partido ninyo. Hindi naman. Ka-Henry. Bata pa si Executive Director. Bata pa naman si Yusek. Pero Yusek, ang isasangguni itatanong namin sa inyo. Kumusta kayo sa PDP? Kayo ba may mga pagpupulong din? May mga obserbasyon din kayo? May mga statement ba kayong nabubuo? O may mga hakbang ba kayong ginagawa? Napakarami dito sa napakaraming problema ng bansa. Starting from ito na yung oil price increase, our OFW really wants to go home. Tapos ang pinakamahirap, yung sa gitna nito, may korupsyong malala sa ating bansa. Na parang kung kailan pa tayo naghihikahos ngayon sa pera, saka naman tayo naghihikahos dahil pinagnakawan tayo ng kaikay naman. Kumbaga, nagsabay-sabay na talaga. Saka naman may problemang ganito. Kumusta ang PDP? Ano ang inyong posisyon sa mga ganito? Unang-una, tinatalakay din namin sa PDP itong mga kasalukuyang problema ng ating bansa. At kung isa-isahin natin, napakalaki po ng epekto sa ating political at saka socio-economic spectrums. At kung hihimayin natin ka-Henry at saka ka-Karen, dapat mayroong malakas at matibay na liderato at governance ang ating gobyerno ngayon. No? Kasi mukhang dahan-dahan po nawawala ang mga ibang malalaking problema or issues na dapat magkaroon ng mabilis na solusyon o sagot sa ating mga mamamayan. It seems na napag-iwanan ang ating itong issue about flood control, itong korupsyon. At even itong pagtugon sa mga problema ng OFWs ay hindi kagad nagkaroon ng isang maagarang solusyon. No? Kung pagbabatayan po natin, anong panahon po ni President Duterte, ito sa salaysay ko lang, talagang nagkakaroon kagad ng task force at ina-address kagad ang problema. Immediately within 48 hours may mga solusyon lang maipresenta. Nagtataka po ako ngayon bakit itong mga OFWs natin ay magdadalawang linggo na po wala pa rin maganda o concrete action coming from the national government. At napag-iwanan din tayo sa mga ibang bansa na nagkaroon kagad ng immediate collaboration at saka action na kanilang naipalabas ang mga OFWs doon sa nangyayaring gera sa Middle East. Sa panig naman po ng PDP, ito ay tinitignan namin upang pag nagkaroon ng pagkakataon na ang aming mga miyembro o aming mga leader ay may balik sa pwesto, isa itong lesson learned, no? isang batayan para ang PDP ay agad makapag-aksyon at makapagbigay ng tulong at at the same time marinig ang mga sentimento ng taong bayan. Wala po sa lugar na sa PDP ang patatagalin ng isang problema o lalo na yung mga issues ng corruption. Ewan ko nga, bakit parang selective ang ating gobyerno pagdating sa mga reklamo o complaint kung mayroon mang magsilabasang issues. No? I think it's high time that the government would really come up with a sort of a governance that would really focus on particular issues. No? Siguro ang presidente natin pwede naman siya maging oversight ng mga iba. At kung sino yung mga nahasa niya na mabigyan ng
responsibilidad para talakayin ng mga problema, ay doon siya magsisimula kung anong magiging rekomendasyon. Nagtataka nga ako, Sir Henry, Ma'am Karen, bigla na lang din nawala ang ICI. So, saan pa ito papupunta? It requires a lot of evaluation, and it requires a lot of a political will to really fast-track actions in order to resolve these national issues. Ibang-iba. And we need to, you know, as ordinary people, we need to pray hard that these things would really address and at the same time mamahinto the soonest time possible. Pero Executive Director, nabanggit nyo na yung task force, mahalaga po ito kasi they will be given, sabihin na natin, the power to decide agad-agad kung ano yung mga dapat gawin. Wala nang mga hihintayin pang mga hearing, mga meetings, mga ganun po. And they will be focusing on one specific problem or issue while another task force will be focusing on this. Pero paano po ito? Kayo po sa PDP Laban, sa ngayon po kasi dahil nga po of course ang nakaupo po ngayong administrasyon ay hindi naman po kayo ang nakaano po dyan. Yun na po, that's the elephant in the room po. Pero what can your party do, yung inyo pong liderato, hindi man po kayo directly po na makakapag-participate in a way na gusto nyo po sana, pero in your own capacity, what can you do to help the ordinary Filipino people? Executive Director Joseph Encabo, sir. Okay. Part of PDP, let's say the issue of this massive corruption ongoing. We have this continuing program, education program, to its memberships, to the community, to the grassroots, expressing out how important na ang bawat Pilipino ay talagang magiging vigilant and at bahagi sa mga galaw na upang mapansin ng gobyerno na itong mga nangyayari ngayon ay dapat talagang bigyan pansin at mabigyan ng solusyon. Continuous po yung pakikipag-ugnayan namin sa ating mga ordinary Pilipino na hindi member ng PDP, ordinaryong mamamayan. Nagbibigay kami ng lecture about corruption, kung ano ng estado ng ating ekonomiya ngayon. And we are presenting to them what are the future effects, the negative effects to it. Kung hindi tayo gagalaw, kailan? Kung walang aksyon, walang boses ang mamamayan, anong mangyayari? So we giving them different scenarios, kung ano magiging epekto nito in terms of political and economics. Ito naman ngayon sa OFWs, we are right now, the PDB is right now connecting with our own OFWs. We are getting data through our international relations committee chair and the OFW chair. We're getting data kung sino-sino yung mga taong nangangailangan ng tulong, sino-sino yung mga taong posibleng naiwanan o naipit sa giyera. At ngayon ay kinoconsolidate namin dahan-dahan, Although we don't have resources, we have a very limited resources. Wala naman kaming direct connect agad sa DFA, sa DMW. But we're channeling this one to our PDP members based in Middle East. Sino-sino po ba ang naiipit dyan? Anong mga pangalan? Paano natin maihatid ang mensahe nila sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas? In our own little way, Ma'am Karen and Sir Henry, at least malalaman man lang ng mga pamilya nila dito sa Pilipinas na kanilang ama, ina, kapatid o relative are all safe, looking forward na talagang safe sila
At maihatid natin na ito yung current situation ng kanilang relative, ng kanilang kapamilya. So, yun lang so far ang paraan na nakikita namin na mai-connect man lang With in the present situation. I think you're coming from a very limited resources, capacity, and of course authority, because you're not in any way directly part of the government. Kumbaga, Exactly. dakilang meron lang ang maaaring meron kayo ngayon at boses na matibay at moral beyond everything is your moral ascendancy. UPDP is your moral ascendancy because you can shout. Kaya ninyo magsabi ng kaya nyo magsabi ng mali, kaya nyo magsabi ng kabagalan at ang lahat ng mga hindi nagagawa. But I would like to focus on that moral ascendancy because that's a very important. That's the for me, partner, yung moral ascendancy yan ang yan ang backbone ng good governance. Pag wala ka niyan, di ka talaga makakapumuno ng matuwid. You mean to say, Yusek Incabo, the people can rely on the moral ascendancy of the PDP. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, baka sabihin nila, kayo naman din sa PDP. Baka mamaya, hindi lang nabubulgar, meron din kayo mga mali-mali tariyan. Yusek, wala bang mga congressman na hinahabol ngayon dahil dyan sa na mali-malitang yan na part ng PDP? So para wala naman, yata, hindi ako nagkakamali. So far, Sir Henry, wala naman pong congressman na PDP o any government official nakabenepisyo sa mga maleta-maleta na yan, no? And we're very proud to say that we have a strong stand against corruption in the government. Alright. Pero gusto ko lang din po palang malaman, how will you also kumbaga encourage or siguro palakasin din naman yung loob ng ating mga kababayan and to put pressure on specific government agencies, departments, even mismo si Pangulong Bongbong Marcos na bilisan po to act decisively at pag-aralan po ng mabuti yung mga susunod pong mga desisyon, kasi lalo na po sa issue po Sir Joseph ng itong giyera sa Middle East, alam po natin na baka hindi lang po ito magtatagal ng 1 buwan or kamakalawa matatapos. It will take longer than that. Yun po sabi ng mga eksperto So yung public pressure, paano po ito at gaano ka-importante ito? Itong ganito pong boses ng ating mga kababayan? The PDP can be a conduit sa mga ordinaryong tao, ang mga masa. Especially yung mga pamilyang naapektuhan ng giyera. At kapag wala pong nakikinig sa kanila, ang PDP naman ay handa pong yakapin at pakinggan ang mga pamilya ng mga OFW. So even the OFWs themselves. And for whatever sentiments o ano yung mga sinisigaw ng ating mga OFWs, we can, cascade that one. We can transmit those messages to the national government. Regardless kung Office of the President yan, sa DMW, sa DOJ, sa DSWD, for as long as these government instrumentalities, these government agencies will band together, will fix their acts together, and come up with a very sound and concrete system how to assist, and extend support to those OFWs na naiwan doon, at yung pagdating nila, pag-uwi nila dito, ano na naman ang pwede nilang gawin para masustain nilang kanilang pamumuhay at hindi nalagay sa mahirap na kalagayan. Yusek, stay put ka lang sapagkat meron lang kami rito Flash Report. Flash Report!
Partner, ikaw na sapagkat this is your territory. Ay ganon. Pero hindi eh. Kasi kay Pangulong Bongbong Marcos na desisyon nito. Pero Tourism Secretary Frasco nga, binigyan ng bagong posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, RH14 Let Narciso. Anong bagong posisyon yan? Go ahead, Miss Let. Ms. Kay Henry, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Secretary Cristina Garcia Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Ayon sa Malacanang, naniniwala ang Pangulo na maraming dapat tutukan sa tumataas na climate-related hazards na maaaring makaapekto sa ekonomiya at kabuhayan. Kaya naman ibinigay ng Pangulo ang tungkuling ito kay Frasco para matutukan ang implementasyon ng mga inisyatiba ng pamahalaan. Ang Department of Tourism ay pansamantalang pamumunuan ni Undersecretary Verna Bueno Suceso bilang officer in charge. Ilinaw rin ng palasyo na hindi nag-resign si Frasco. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Klaruhin lang natin, ano ba siya? Tinanggal, nag-resign? Anong eksakto? May bagong posisyon. So bilang Presidential Advisor. So inilipat lang sa bagong posisyon. Yes. Oo, hindi lipat sa bagong posisyon. Meron pala noon Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Kasi nga nagbabago-bago ang panahon, 'di ba, Miss Let, ka Henry, may climate change, may mga kung ano-ano pang mga challenges yan, sa ating mga komunidad. Pero siguro naman, partner. Thank you, Let. Salamat. Thank you for the plus report. Flash Report. Flash Report! Huwag kang mag-alala, partner. Nag-chat na ako. Ano po ba? ano po ba ang reaction nyo? Are you happy with your new position? Ako na ang sasagot. Ang buong katotohanan yan, partner, alam naman nating lahat yan. Sa isang gobyerno, hindi maiiwasan yung pagbibigay mo ng tinatawag na political accommodation, and it seems to me na kasi ano bang departamento yon na Yusek, meron bang may department? Meron naman siguro. Sustainable Yusek, community. You still there? Ayan. Yusek Joseph, welcome back. Yes, sir. As far as I'm concerned, the Office of the President can come up with an office with under OP. Can create, diba? Create. Pero Baka he sees the need for that, di ba? Kasi kailangan natin, tama ba, Executive Director, kailangan natin ng mga resilient na community. Kasi marami pa po tayong mga haharapin ng mga paghamon. Unang-una, ma'am, being the Presidential Advisor, yung sa bagong position ni Frasco, Opo. ano po yung mga agencies na magiging partner niya o in collaboration sa kanya, no? Yes. O anong oversight. So it has to be defined. Let's see how she will adapt to that new position, kasi alam naman natin kung ano ang background, ano ang kakayahan, anong expertise ni Secretary Frasco. But let's see. Kasi may partner. Pag iyong tiningnan yung kanyang panggagalingan sa pupuntahan, parang US at Iran yata ang pagitan. Ganun ba? Malayo. Hindi naman siguro. Kasi I think part of one of her programs din naman, yung push niya sa DOT ay sustainable tourism, na ang mga nakikinabang ay yung mga maliliit na negosyo, mga stakeholders na of course kasama na doon yung communities. Let's wish her good luck. Tama ba ako? Sir Joseph. Kasi ito expert sa governance ito, si Yusek. Oo nga. Galing OP ito eh. Oo nga sir, pero based on my experience, Ma'am Karen, if there is a presidential advisor, normally the Office of the President identifies the agency that collaborates or joint program with them, no? Kung sustainable and resilient communities, ano po yung mga agencies na nag-offer ng services doon sa mga to come up with a sustainable and resilient community? So they have to identify it. Anyway, let's go back natin yung details. Let's go back to the meat of our discussion. So your recommendation, being one of the expert sa governance sa burokrasya,
Yusek, is to come up with a task force. Yun yung binabanggit nyo kanina para sa mabilis. Kaya lang, are we not running out of time? Yung iba Or parang the ship has sailed kasi nandito na yung problema eh. Tsaka yung iba, na-evacuate na nga yung ibang mga tao nila ron. Ang Singapore, nag-o-offer nga sa atin kung gusto raw natin, kung di ako nagkakamali, nabasa ko kanina, yung Singapore pa nga nag-o-offer, tutulong na sila eh. Because it's part of the ASEAN, tama po no, agreement between ASEAN nations. So can the task force yung sinasabi nyo still perform at makakatulong kung mamarapatin ni Yusek? Yes, I'm very optimistic with that, Sir Henry. The task force can really play a crucial role in the, coming up with repatriation program sa mga OFWs. And it is not only limited within our resources. Kasasabi lang ni Ma'am Karen, yes, I believe na alam din natin yon na ang ASEAN can come up with the joint efforts in bringing out our OFWs, hindi lang Pilipino, kundi yung mga kapwa ASEAN din natin. It could be that way, no? Naalala ko pala, Yusek, nung panahon ng previous administration ng former President Digong, si dating AP Chief Roy Simato, ang kanya agad tama ba yun? Naalala mo ba yung si Roy Simato, pinapunta agad niya ron eh. Nung may problema siya, I cannot recall anong time ba yan? Sa Kuwait yun, sir. Oo, di ba? Yeah. Naging bahagi po ako noon as part of the secretariat. Immediately, nag-repatriate po kami na within 48 hours. Nagkaroon kami ng chartered flight. And while dumating doon ang team ng protocol at ng team ni Secretary Simato, former Secretary Simato, nagkaroon din po ng isang committee, no? A subcommittee that coordinates with the local airlines there. Na kung kukulangin kami ng services ng PAL o ng Cebu Pacific, ano po mga eroplano nyo dito na pwede kayong mag-chartered flight ng mga Pilipino? So in other words, magkano? Kailan? So kahit sino kakausapin? Ito kahit may mga nangyayaring giyera ngayon doon, lalo especially yung mga nasa UAE, sinasabi kasi nila, partner, pwede naman magbabas lang sila papuntang Oman at na marami nang nakauwi from there. So kaya naman, makakapag-uwi naman ng mga Pilipino with a task force, not only DMW, kaya yan, kayang-kaya yan. Kayang-kaya, sir, kasi hindi lang naman sa embassy ng kung anong pinakamalapit na embassy ang magkikater doon sa Iran, no? Yung mga kapitbahay na Philippine embassies pwede naman magtutulungan eh. Alright. Mayroon naman mga exits o mga paraan paano ilabas ang ating mga Pilipino hindi lang sa Iran, sa Iraq, sa Kuwait, sa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Qatar, marami po. Kung tatanungin natin, Sir Henry, bakit ang Australia within less than 72 hours, dalawang flights kagad sila. No? And using Emirates. So because they collaborated. No? Anyway. So yun ang nagiging... Yusek, it's a pleasure. Salamat na marami po sa pakikipagkwentuhan sa amin at sharing your wisdom, your expertise sa pag-aayos ng mga problema po ng ating bansa. Good luck sa inyo and good luck sa PDP. Thank you. Thank you, sir. Maraming salamat po sa pagkakataon nito at sana patuloy ating partnership at pagkakataon na maipahayag namin ang aming mga layunin bilang isang partido. Thank you. Salamat po. Salamat, former Undersecretary Joseph Encabo. Siya ngayon ang National Executive Director ng PDP. Laban. At si Noche Kakas naman ay meron ding laban. Meron? At may nanalo na sa laban. May winner na. Noche. Ito na ang ating winner sa Malacash promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ayan, bumusina daw muna tayo bago tawagin si Noche Kakas. Hello Noche, kumusta ka dyan sa Caloocan City?
Miss Kay at Kuya Henry, tuloy-tuloy pa rin yung ating pamimigay ng 1,000 pesos sa pamamagitan ng DCRH sa Malakas Promo. At ngayon, nandito naman tayo sa Barangay 107 sa Zone 10 naman, dito sa lungsod ng Caloocan. At eto, katabi natin ang ating winner. Kumusta po kayo? Magandang agad po. Oo, at matagal na po ba kayo nakikinig ng DCRH? Lagi po ako nakikinig ng DCRH. Oo, ano po pangalan pala nila? Richard Agorilla. Richard Agorilla. Okay. Dahil sino ang kilala mo ngayon, nakausap mo? Si Henry Yuri at saka si Karen Oyung. Ayun. Kabisado. Malakas tayo dito, Miss Kay at Kuya Henry. Dahil dyan, meron ka na kagad na 1,000 pesos. Thank you. Thank you very much. Tuwan-tuwa si Sir Richard. Hindi lang yan, meron ka pang MX3 package. Ayun, para healthy. Hindi lang yan, papalakas yan. Ito, meron ka pang DCR Ayos, t-shirt. napakahusay. Okay, at siyempre, Meron pa. Magic Payong. Wow, ito pangilan. ano masasabi mo sa DCRH? Thank you very much po kay Henry Yuri at saka kay Karen Oyung. At sa DCRH po. You're welcome po, Sir Richard. Maraming salamat at sa iyong patuloy na pagmamahal sa DCRH. Okay, so para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman, kayo na ang susunod na maswerte sa aming DCRH sa Malakas Promo. Kasama siyempre ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito tayo believe. Ako naman si RX sa 27 na chikakas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Thank you sa MX3 611 na po ng gabi. Yun nga, March 20, diniklarang regular holiday ng Malacanang. Kailan yan? Ang sa darating na next Friday. Ano ang okasyon at bakit regular holiday yan? RH14, Miss Let Narciso. Miss Let? Ms. K. Henry, idiniklara nga ng Malacanang ang March 20, araw ng Biyernes, bilang regular holiday kaugnay ng Idil Fitr o pagtatapos ng panahon ng Ramadan. Ang anunsyo ay ginawa ng palasyo kasabay ng pakikibahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa Muslim community sa Grand Iftar sa Malacanang ngayong araw. Ito bilang paggalang ng pamahalaan sa tradisyon at kontribusyon ng Muslim Filipinos. Ang deklarasyon ay pagkilala sa kahalagahan ng Idul Fitr na pagtatapos ng Ramadan o panahon ng panalangin, pagninilay at pag-aayuno. Ito si Lep Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Lep. Ibibigyan na uli namin kayo ng tip pero yan ang plus report mula sa Palas. Flash Report. Flash Report. Tip, long weekend. Long weekend, 19 LBM. 20 walang pasok. So, bakit yung tiyan ng 19? 21. Walang Sabado. pasok. 22 linggo. 23. May LBM ulit. Hindi. Nilagnat. Nag-swimming Ay, Oo. So, 24 na papasok. Tuesday. Siyempre magpapahinga naman. 25 na. Oo nga, kasi pag linagnat, mga dalawang araw, tatlong araw. Mga papasok yung mga 26 na. Siyempre naman. 26 na, Thursday na uli. Ano ba yan? Pagpasok mo ng 30, may separation pay ka na. Ay, goodbye. Silet muna ba ulit? Tika muna, unahin muna namin si Milky Rigunan. Si Milky Rigunan na muna. Comprehensive Fuel Subsidy Program dapat maisabatas ayon kay Congressman Yam Suan. Milky Rigunan, Milky. Kailangan na may permanente at komprehensibong programa ang gobyerno para matulungan ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa sektor ng agrikultura, pangingisda at transportasyon. Panukala ito ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque sa harap ng sobrang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sanhi ng krisis sa gitnang silangan. Sa House Bill 8340 ni Yamsuan, target na mabigyan ng buwan ng 7,000 pesos na fuel subsidy ang mga nasa sektor ng agrikultura, pangingisda at transportasyon. Ayon kay Yamsuan, Vice Chair ng House Committee on Transportation, ang naturang subsidy ay hindi lamang ayuda kundi kinakailang hakbang para mapahupa ang inflation o bilis ng presyo ng mga pagkain at serbisyo dulot ng mataas na presyo ng langis. Sabi ni Yamsuan, bubuo ng isang advisory council na siyang magre-review at mag-a-adjust ng halaga ng subsidy kung kinakailangan. Kapag naisabatas ang pondo para sa programa ay kasama
kasama na sa taunang General Appropriations Act sa ilalim ng mga budget ng Departments of Energy, Transportation, Agriculture at Social Welfare and Development. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, Malacanang may buwelta sa pahayag ni VP Sara na walang ginawang paghahanda ang pamahalaan sa banta ng giyera sa Middle East. Nagbabalik si RH14, Letna Reciso. Kinwestiyon ng Malacanang kung bakit hindi ipinaalam ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mga kaukulang ahensya kung may impormasyon ito noon pang 2022 na magkakaroon ng giyera sa gitnang silangan. Tugon ito ng palasyo sa pahayag ng Vice Presidente na walang ginawang paghahanda ang pamahalaan sa banta ng digmaan sa Middle East. Noon pa kasi anyang 2022 ay naririnig na ang posibilidad ng giyera kaya dapat ay naghanda ang gobyerno. Ipinaalala ni Palace Press Officer Claire Castro na noong 2022 ay magkasama pang nangangampanya sina Duterte at Pangulong Marcos sa ilalim ng UNITEAM. Dapat anya ay naiparating ang naturang impormasyon sa Pangulo o sa Department of National Defense kung mayroon siyang ganitong kaalaman. Binigyang diin pa ni Castro na ang pagtatago ng mahalagang impormasyon ng isang opisyal ng gobyerno ay maituturing na breach of public trust at nonfeasance o pagkabigong gampanan ang tungkulin. Ito si Letna Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, thank you ulit mga OFW. Tuturuan na kung paano mag-ipon ng pera. Si Senator Rapid Tulfo daw may sabi niya. Raymond at Paas, Raymond. Wala dapat OFW na ilang taon o dekada nang nagtatrabaho sa abroad ay sa kanilang pag-uwi ng Pilipinas ay wala man lang ipon. Ito ang paniniwala ni Senador Rafi Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers matapos maaprobahan sa second reading ang Senate Bill number 1910 o ang Free OFW Financial Literacy Education Act na kanyang inakda at inisponsor. Sa pamagitan nito ay tuturuan ng mga OFW at kanilang mga pamilya kung paano mag-ipon ng pera. Saklaw nito ang lahat ng mga OFWs, land-based o sea-based at kanilang mga pamilya at dependents. Sabi ni Tulfo, nakalulungkot na marami sa mga OFW na kahit matagal na sa abroad ay bangkarote o wala ni singkong ipon kapag sila'y umuwi ng Pilipinas. Sa ilalim ng panukala, lahat ng mga OFW sa isa sa ilalim sa mandatory at tuloy-tuloy na updated financial education o literacy training seminars na magiging bahagi ng kanilang pre-departure orientation seminars o PDOS para sa mga paalis na OFWs. Tuturuan din silang mag-impok, mamuhunan at iba pang paraan para alagaan at palaguin ang kanilang pinaghirapang pera sa abroad at upang hindi sila uuwing luhaan. Pinasalamatan ni Senador Rafi ang mga kapwa-senador sa suporta sa panukala na paikinabangan ng mga OFW na tinatawag nating mga bagong bayani. Ito si RH20 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. It's now 6:22. Sano ay may report na yung pagsunog daw ho sa isang kotse sa San Juan. Kung saan natagpuan ng dalawang sunog na katawan sa Nueva Ecija sa pool sa CCTV. Grace? Yes, Henry. Nakatutok ngayon ang investigasyon ng PNP Peñaranda at ito ay doon sa CCTV footage at doon nakatuon at ang masusing pag-iimbestiga makikitang magkasunod na putok o narinig ang magkasunod na putok ng papasok na ang sa pangawang kalsada sa barangay Sinatahan sa Peñaranda ang isang pulis ng kotse. Ilang minuto lang bumaba sa likod at pintuan ng kotse ang isang lalaki. Saka nagtungo sa may ilang metrong layo habang unti-unti pa rin umuusad ang kotse at tumadsad na ito sa isang puno na malapit din sa poste. Ilang minuto rin bago lumabas sa kotse ang isang lalaki at dalawang putok muli ang narinig at lumalabas ang lalaking ito kasama sa loob ng kotse. Ilang minuto pa, isang tricycle ang dumating at bumaba ang isang lalaki na may bitbit ng galon. Binuksan ang pintuan ng kotse, saka muling ito ay sinindihan na. Mabilis ang pagkalat ng apoy at malakas din ang putok. Sabay sumakay sa isang tricycle ang suspect.
Ayon sa mga investigador, posibleng ito na nga ang gunman. At ang isa pang babae ngayon ay hawak na rin ng PNP sa isinagawa nilang follow-up operation na tungo sa bayan ng Manligya, Isabela. Ang mga operative dito na nadampot ang 4 na suspect kasama nga ang isang babae. Lumalabas din sa mga follow-up investigation na ang isang babae na sakay ng kotse nakipagsote pa sa biktima. Pinadala ng biktima ang cellphone, ang footage na ito at photo sa kanyang asawa na nasa ibang bansa. Dito, nasuon ang investigasyon ng mga Anti-Cybercrime Division. Lumalabas na ang isang babae ay ito na ang isa sa mga suspect. Thank you, Grace. Yes, yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Javier Sensano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace Sansano. Samantala, balitang showbiz naman tayo. Prima ballerina Lisa Macua Elizalde, Romes Box, ha? No one cares comment ni Timothy Chalamet sa ballet. Ibalita mo yan, Josa Cruzat. Hindi pinalampas ng Filipino prima ballerina at Ballet Manila CEO na si Lisa Macua Elizalde ang kontrobersyal na hirit ng Hollywood actor na si Timothy Chalamet patungkol sa ballet. Sa isang Instagram reel, derechahang sinagot ni Lisa ang viral comment ni Timothy na no one cares o wala na umano nagpapahalaga sa ballet at opera sa kasalukuyan. Pasasalamat pa ang naging banat ni Lisa dahil sa halip na magalit, sinabi niyang muling binuhay ng aktor ang fighting spirit sa kanilang mga mananayaw. Giit ng batikang balerina na patunayan lamang na relevant o mahalaga pa rin ang kanilang ginagawa dahil sa naging pahayag ng aktor. Nag-ugat ang issue sa naging panayam kina Chalamet at Matthew McConaughey sa Variety kung saan inihambing ng aktor ang pelikula sa ballet at opera na kailangan pa umanong pakiusapan ang mga tao para lang manatiling buhay ang sining. Bilang resback, inimbitahan ni Lisa ang lahat na panoorin ang pagbabalik ng Sleeping Beauty ng Ballet Manila simula bukas sa March 13 hanggang March 15 sa Aliw Theater. Kasama ang Manila Symphony Orchestra upang patunayan na buhay ang ballet sa Pilipinas. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! At ito na, may winner na tayo from Tayaba sa Quezon. Uy, Quezon yan din, partner. Si Kabayan Angelo mo. Culiza. Angelo! Hello, Angelo. Hello! Yes po, good evening po ma'am, sir. Excited. Saan ka dyan? Saan ka sa Tayabas? Dito po ako sa Walmanville, Phase 1, Barangay Sabang, Tayabas. Sa Isabang Tayabas. Alright, sige. Dahil medyo kapos na tayo sa oras, anong himpilan ng radyo ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino, una sa mga taga-Tayabas? Ayan, busy. Ayun! Kita mo, sige. Congratulations, Sir Angelo. Thank you. Tanggapin mo ang maleta ni Josa. Meron ka 500 pesos via GCash. At yan ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa DZRH. Lagi nating paalala ba, mahirap ang buhay pero kaya nating umasenso. Huwag lang tayong gagawa ng masama sa ating kapwa. Bagos gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa mga nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na si Attorney Rina Seco. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oy. Anong topic mo, Attorney? Secret surprise. Alam po na ang topic niyan pero surprise. Surprise. Bye-bye. Makinig kayo kay Attorney Rina. Bye!